Hi, magandang araw sa inyo mga ka-doers, mga kaibigan. Kumusta kayo? Ako po ay si William Mila ng Doers TV. At ngayong araw, 5 days na lang bago ang Pasko. Babahagi ko sa inyo kung paano ang itsura ng aking tahanan tuwing umaga hanggang gabi. Tara na, samahan niyo ako. Hindi lang naman sa loob ng aming bahay makikita ang saya ng Pasko. Basta lumabas ka pa lang ng gate, ramdam mo na agad ang saya ng buong komunidad. Ang mga bahay-bahay dito ay nagkakaiba ang disenyo, pero lahat ay puno ng dekorasyon. May mga naglagay ng malalaking snowman na gawa ng foam. May mga naglagay naman or naghang ng mga maliliit na kampana sa kanilang pader. At lahat ay may sariling parol na kumikislap sa sikat ng araw. Ang mga kapitbahay namin ay sobrang malalahanin at masayahin. Tuwing umaga, makikita mo sila na nagtutulungan sa pag-aayos ng mga dekorasyon sa kalsada. Nilalagyan nila ng mga kulay-kulay na mga bandila at fairy lights ang mga poste ng kuryente. May mga tita-tita pa na nagtitipon-tipon sa isang bahay para magluluto ng mga kakanin na ibabahagi nila sa buong kapitbahayan. Kahapon pa lang, binigyan kami ni Aling Menda ng kanilang sariling gawang bibingka. Sobrang sarap. Ang mga bata naman ay naglalaro ng tagu-taguan at habulan sa labas, habang hawak-hawak ang kanilang mga maliit na parol at nabinili nila sa palengke. Minsan pa ay nagkakwentuhan sila tungkol sa mga regalong gusto nila mula sa Santa Claus. Kapag may dumadaan na tricycle o sasakyan, lahat ay nagwe-wave at bumabati ng malapit ng Pasko. Talagang makikita mo dito na hindi lang ito isang lugar na puno ng bahay. Ito ay isang pamilya na nagkakaisa at nagmamahalan, lalo na tuwing palapit na ang Kapaskuhan. Habang tinitigan ko ang mga dekorasyon at ang mga mukha ng mga kapitbahay, hindi ko maiwasang maalala ang mga nakaraang Pasko dito sa aming komunidad. Noong bata pa ako, tuwing 5 araw bago magpasko, sabay-sabay kaming mga bata sa kapitbahayan na naglalakad papuntang palengke para bumili ng maliit na parol at mga sticker para idikit sa aming mga kwarto. Laging masaya dahil hindi lang kami bumibili. Nagkukulitan pa kami habang umaawit ng ang Pasko ay sumapit sa daan. Naalala ko rin noong isang taon, nagkasakit ang isa sa aming kapitbahay ni si Mang Roberto. Buong komunidad ang nagtutulungan para ipaghanda ang kanilang Noche Buena. Mga nanay ang nagdadala ng ulam, mga tatay ang nag-ayos ng kanilang ilaw sa bahay. At kami namang mga bata ay nagbigay ng mga drawing namin bilang regalo. Hindi man kami mayaman pero puno ng pagmamahal ang bawat Pasko dito. Pagdating ng alas 6 ng gabi, unti-unting nagdidilim ang langit at biglang buhay na buhay ang buong komunidad. Mula sa aming bahay, makikita mo ang mga ilaw mula sa bawat tahanan, mga parol na kumikinang, fairy lights na parang bituin sa lupa, at mga Christmas tree na umaaliw sa mga nakatingin. Ang kalsada na tahimik lang sa araw ay ngayon puno ng kulay at sigla. Sa mga oras na ito, karaniwang nagtitipon-tipon ang mga pamilya sa kanilang mga sala, nakikinig ng mga awiting Pasko sa radyo o sa telebisyon, habang nagbabalutan ng mga regalo o nagluluto ng mga merienda tulad ng hot chocolate at puto bumbong. Naririnig mo pa ang tawanan ng mga bata mula sa kalye na naglalaro pa rin ng tagu-taguan kahit madilim na. Ang kanilang mga maliit na busis ay umalingaw-ngaw kasama ang tunog ng kampanilya mula sa aming simbahan na malapit lang. Minsan pa ay nagkakaroon pa kami ng caroling sa kapitbahay. Mga kabataan ay umaawit sa labas ng bawat bahay at binabati sila ng mga tita at tito ng pagkain o maliit na pera. Noong nakaraang taon pa lang, sama-sama kaming lahat ng komunidad
komunidad na umaawit ng Silent Night sa gitna ng kalsada. Lahat ay tahimik pero puno ng damdamin at ang liwanag ng mga ilaw ay parang nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Pagdating ng hating gabi, unti-unting tahimik na ang kapaligiran. Ngunit hindi nawawala ang saya. Ang mga ilaw ng dekorasyon ay patuloy na kumikislap at ang bango ng mga pabango ng Pasko ay makikita pa rin sa hangin. Bawat bahay ay puno ng pag-asa para sa darating na Pasko at alam mong bakit ulit ay nagkasama-sama muli ang inyong komunidad para ipagdiwang ang pinakamagandang araw ng taon. May isang bagay na talagang nakakapagpasaya ng puso kapag nakatayo ka sa itaas tulad ng sa bubong ng aming bahay o sa itaas na lugar sa komunidad at titingnan mo ang buong lugar mula doon. Ang mga ilaw ng Pasko ang nakikita mo sa ibaba. Parang isang dagat ng mga bituin na nahulog sa lupa. Ang mga kulay-kulay na fairy lights na nakakapalibot sa mga bahay o poste ay parang mga sinulid ng mga mahiwagang bato na kumikislap sa dilim. Ang mga parol na hugis bituin, bilog at puso na parang malalaking alitap-tap na pag naiilawan sa bawat sulok ng kalsada. Minsan may parang isang malaking larawan na ginawa namin at gamit ang liwanag. Makikita mo kung saan ang mga bahay na nagkakatabingi at paano ang mga ilaw ay nagkakakabit-kabit para bumuo ng isang magandang tanawin. Habang tinitingnan ka mula sa itaas, ramdam mo ang gaano kalaki ang espesyal ang aming komunidad. Bawat ilaw ay kumakatawan ng isang pamilya na naghihintay ng Pasko at lahat sila ay nagsama-sama para gumawa ng isang tanawin puno ng saya at pag-asa. Parang sinasabi ng mga ilaw na hindi tayo nag-iisa. Sama-sama tayong magdidiwang ng Kapaskuhan sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito ay isang hula na nagsasabi tungkol sa pagdating ni Jesucristo na siya ay hindi lamang isang bata kundi ang tagapagligtas na nagdadala ng pag-asa at kapayapaan sa mundo. Ito ay mula sa Lucas 2:11 hanggang 14 mula sa Magandang Balita Biblia. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ito ang mensahe ng mga anghel sa mga pastol. Ang magandang balita ng pagkabuhay ni Jesucristo sa atin na nagdudulot ng kagalakan at kapayapaan sa lahat ng tao. At maraming salamat sa inyong lahat mga ka-doers, mga kaibigan ko. Sana ay masaya kayong mag-celebrate ng ating Pasko, ang birthday ng ating Panginoong Jesus Christ. Ipagdiwang natin ang ating Pasko na masaya kahit sa kabila ng mga suliranin na ating dinadanas sa ating bansa ngayon. Good health para sa inyong lahat. Good health sa buong pamilya at kapayapaan sa ating bansa at kapayapaan sa buong mundo. May the Lord God be with us always, to protect us, to guide us, and to enlighten us in our path of our life. God bless you all and bye-bye.